tayo po ay dadako na po sa ating po pananalan ng salita ng Diyos at ito po may pamagat na The Indwelling Sin. Sa Tagalog, ang kasalanang nananatili. Amen! Sino po ba dito hindi nagkakasala? So lahat po may kasalanan. Amen? Lahat po tayo habang nabubuhay ay meron pong kasalanan sapagkat ang kasalanan ay nananatili pa sa ating pong mga laman. Amen. So mga kapatid, ating pong pag-usapan ang paksa na may kinalaman po sa pananatili ng kasalanan sa ating pong mga buhay. Amen. In the creation of man, the law of God was once in breed and innate. Pag sinabi pong innate, ito po ay kasama na natin mula nang ipinanganak na tayo mga kapatid. At ang kasama po natin dito ay ang kautusan ng ating Diyos. Amen. So pag sinabi pong inbreed, so magkaroon itong dapat yan. Inbreed and innate mga kapatid. Nakapaloob na po yan sa puso ng tao ang kanyang mga kautusan. Upang ang tao ay matuto na sumamba at sumunod sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga po nagiging posible ang pagsunod sapagkat ang kautusan ng Diyos ay nasa ating mga puso. Amen. Subalit, ito mga kapatid, ang pasubalit mga kapatid. Subalit, nung magkasala na po ang unang tao, si Adan at si Eva, ang kautusan ng Diyos ay nawala sa puso ng tao, mga kapatid. At dahil nga po dito, ang tao ay hindi na po magagawang sumamba at sumunod sa Diyos ng tama. Amen. So, man became unable to worship or obey God. Hindi na po talaga magagawa ng tao na sumamba at sumunod sa Diyos mula nang mawala ang kautusan ng Diyos sa puso ng tao. Amen. The turning hope of the gospel is promised in Jeremiah chapter 31 verse 33 mga kapatid. So, ito po yung pag-asa natin kasi nga po nawala na sa atin ang kautusan ng Diyos mula nang tayo po o ang unang tao, ang ating mga ninonong si Adan at Eva ay nagkasala. Kaya ito po, pakibasa po sa Tagalog, Jeremiah 31 verse 33. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Yeah. So, maliwanag po sinasabi po yan. Sa pamamagitan po ng propetang si Jeremias, nangusap ang ating Panginoon. But this is the covenant that I will make with the house of Israel. So ang kausap po ng ating Panginoon, hindi po lahat ng tao, kundi yun lamang pinili niyang lahi. Na walang iba kundi ang Israel, mga kapatid. Sabi niya, I will make covenant with the house of Israel. Hindi to the whole world. Amen? Nagkakaintindihan po ba tayo? So ang covenant, doon lamang sa mga pinili ng Diyos. Kaya mali po yung sinasabi ng ibang mga ngaral na ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao. No! Kundi para lamang doon sa mga taong pinili niya. Napakaganda po ng ating pong Sunday School kanina, mga kapatid. Para bagang binuksan na tayo sa katotohanan at ito po ang pagpapaliwanag sa katotohanan niyaon, mga kapatid. Ngayon, basahin naman natin Ezekiel 36 verse 26. Anong sabi? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunuri. So, I will give you a new heart and put
and a new spirit within you. Sino po ang kausap dito ng ating Panginoon? Hindi po ba yung kanyang bayan, tinipan o pinagkasundong bayan, ang Israel? At ang sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and put in a new spirit within you. So bibigyan po tayo ng Diyos ng bagong diwa sa loob natin. Amen. So, kung nawala dati, dahil nga po sa kasalanan, ang kautusan ng Diyos sa atin, ngayon po, dahil nga po bibigyan tayo o binigyan na tayo ng ating Panginoon ng bagong puso at bagong espiritu, ibinalik niya sa atin. Amen. Kaya nga po, papasok na po dito yung katotohanan ng repentance, sapagkat kung tayo na po ay nagkakasala, after na tayo ay maipanganak na muli, mararamdaman na natin at malalaman natin na tayo nagkasala na. Then, kasi kinukonvict na tayo ng ating puso, mga kapatid, ng ating espiritu. Amen. So, sa araw na yaon, ang Diyos ay gagawa ng panibagong kautusan at ito ay ibabalik niyang muli sa loob ng tao. Amen. Kasi nawala nga po, di ba? Nung nagkasala ang tao, nawala ang kautusan niya sa puso ng tao. Papasok po dito yung Genesis chapter 6, verse 5. Anong sabi po doon? Pakibasa nga po, Genesis 6:5. Anong sabi? Tingnan nyo na lang. Wala yun yan. Pumasok lang sa isip ko. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na paraan. So ito po yung kalagayan ng tao. No, ang tao po'y nagkasala. Ang laman ng kanyang puso at isip ay pawang, kasamaan. Amen. Kasamaan. Kaya nga po, sinasabi ko dito, na ang naging dulot po ng kasalanan sa buhay ng tao, ang tao po ay naging masama. Amen. Kaya nga po, dahil nga po diyan, ang ating Panginoon ay muli po tayong binigyan o inilagay niya sa loob ng katawang ito ang pusong laman, ayon nga po sa hula ng propetang si Ezekiel, mga kapatid. At sa pamamagitan po nito, tayo po ay nagkaroon ng panibagong buhay or regeneration sa tulong ng ating ng banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos. Amen. The law of the Spirit of life is God's law, dwelling in the hearts of believers, which allow them to worship and obey Him. So mga kapatid, may tinutukoy po dito na espiritu o kautusan ng espiritu na siyang buhay. At ito nga po ay walang iba kundi ang kautusan ng Diyos. So ang kautusan ng Diyos ay mabuti para sa ating lahat. Amen? Pero dahil din po sa kautusan, kaya natin nakilala ang kasalanan. Amen? Dahil kung walang kautusan, wala pong kasalanan. Amen? So at dahil nga po sa kautusan na ito ng Diyos na ibinalik na sa atin, muli natin natutunan ang sambahin at sundin ang ating Panginoon. Amen? The people of God are set free from the power of sin so that they might worship, obey, and love God with all their hearts. Mga kapatid, napakalinaw na ang mga anak po ng Diyos, ang tao ng Diyos, ay pinalaya ng ating Panginoon sa kadahilanan gusto niya na tayo po'y makalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan upang tayong lahat na kanyang mga pinili ay makapagsamba, sumunod at mahalin ang ating Panginoon ng ating buong puso. Amen. Sino ba dito ang nagmamahal sa ating Panginoon ng buong puso nila? Taas ang kamay. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, ako po'y naniniwala na kapag naintindihan po nating mabuti ang mga salita ng Diyos, tayo po
ay magmamahal sa Kanya ng higit pa sa pagmamahal natin sa ating sarili at sa ating kapwa, mga kapatid. Amen? At mamahalin natin ang Panginoon ng lubos at buong puso, mga kapatid. Hindi po kalakalahati, hindi po merong porsentahe ang pagmamahal natin sa Diyos. The law of sin. Pag-usapan po natin ang kautusan ng kasalanan kasi indwelling sin. Napapanahong paksa, mga kapatid. Ang kautusan po ng kasalanan ay nawala na sa ating buhay. Na-dethrone. Pag sinabi pong dethrone, winalan na ng kapangyarihan. Wala na po siyang kakayanan, wala na po siyang kapangyarihan na pagharian pa ang buhay natin. Amen. Alam niyo, mga kapatid, dito ko unti-unti nakikita ang kabutihan po ng Diyos. Kasi habang tayo'y nasa laman, mga kapatid, di ba meron tayong pakikipagbaka, may labanan na nagaganap. Walang labanan kung walang kasalanan. Tama? At walang magiging laban kung hindi tayo nasa katotohanan na. Kaya naglalaban na ang kasamaan at ang kabutihan. Amen? Kaya nga po ang buhay Kristiyano ay totoong struggle. Mahirap talaga ang buhay ng isang mananampalataya. Walang magsasabi na madali ang buhay pananampalataya. Mahirap. Yung nagsasabing madali, hindi nila naiintindihan ang buong kagustuhan ng Diyos. Kasi hindi nila naiintindihan, meron tayong indwelling sin. Sinasabi nga natin, di ba madalas, may tatlo tayong kalaban. O di ba? Ano yung tatlo kalaban ng tao? Sarili, mundo, diablo. Tama? Tatlo. Kaya may labanan. So, bakit may labanan? Kasi meron pong pinaglalabanan. Walang magiging labanan kung walang pinag-aawayan, kung walang pinaglalabanan. Hindi po ba? Walang hirap sana ang buhay kung walang kasalanan sa ating katawan. Diba? Bakit nagkakasakit ang tao? Dahil po sa kasalanan yan. Bakit namamatay ang tao? Dahil makasalanan ang tao. At alam nyo ba, mga kapatid, na ang katawan natin ito ang huling ililigtas ng ating Panginoon? Ano ba ang unang iniligtas ng Diyos sa atin? Di ba ang ating mga kaluluwa? At kung gusto ng Diyos na kunin na tayo, pwede sana, pagkatapos natin ma-born again, kinuha na tayo. Pero bakit nandito pa tayo? Ano kaya ang logic kung bakit nananatili tayo sa mundong ito? Ang dami akong naiisip, mga kapatid. Ang dami-daming mga kasagutan sa tanong na yan. Pero kukuha lang ako ng isa. Bakit tayo nananatili sa mundong ito? Kasi ang mundo ay madilim dahil sa kasalanan. Tama? At ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan ito. Kaya tayo inilagay dito para mag-ilaw. Ngayon, kung tayo po ay nakikitulad sa mundo, sigurado madilim ang buhay mo. So hindi ka magliliwanag. Di ba? Tama? So walang labanan. Kasi ang dilim, pili talagang pumapasok. Pero dahil nandiyan ka, hindi makapasok. Okay. The Christian life then is living in the Spirit and by Spirit waging war against the law of sin. So ang buhay daw po ng isang Kristiyano, ang katotohanan tayo po'y nabubuhay. Okay. Tayo po'y nabubuhay sa Espiritu. So hindi po tayo nabubuhay na sa laman, kundi sa Espiritu na. Although nasa laman tayo, pero ang buhay natin, nasa Espiritu na. Amen. At dahil nga po tayo nabubuhay sa Espiritu, at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Panginoon,
tayo po ay nakikipag-away, nakikipagdigma laban sa kautusan ng kasalanan. Diba? Every moment, may offer ang kasalanan sa tao. Diba? Buksan mo lang ang iyong paningin, makikita mo kagad, parang ang ganda ng mundo ah. Diba? Nakakakit tayo sa mundo. Na gusto natin, siyempre, sino ba nito ayaw sa pera? Siyempre gusto natin ng pera. Amen? Gusto natin ng pera kasi hindi ka mabubuhay kung walang pera. Kaya ano pa pambili mo ng pagkain kung walang pera? So gusto natin ng pera. Pero, ang gusto lang natin sa pera, gagamitin natin ang pera para lang mabuhay. Tama? Hindi tayo nabubuhay dahil lamang sa pera. So ginagamit lang natin ang pera para mabuhay. So iba kasi yung nabubuhay para sa pera. Kasi ang pinaka-objective mo sa buhay, pera. So tayo po yung nabubuhay lahat sa Espiritu. Pakibasa po, Romans 7:25. Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko. Sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ay pinaglilingkuran ko ang tungkol ng kasalanan. So sabi po dito ni Paul, I thank God. Pinapasalamatan ko ang Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya, with the mind, I myself serve the law of God. Ako mismo, sa sarili ko, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos. But, with my flesh, the law of sin. So nakita mo, merong paghahamping sa dalawa, at sa paghahamping nakikita natin, meron silang opposition to each other. May panggaan sila. Amen? Diba? With the mind, ito. So bakit mind ang ginamit? Kasi spiritual po ang isip. Pag ginawa po natin physical ang isip, ano yon? Brain, utak. Tama? So ano ba ang function ng utak para mag-isip? Which is spiritual, mga kapatid. Pagsamba. Ano bang ginagamit natin sa pagsamba? Pwedeng kamay, paa. Hindi. Sumisigaw ka ng papuri sa Diyos. Pero, kasama pa sa pagsigaw, yung ating espiritu, sumisigaw ng papuri sa Diyos. O baka sumisigaw lang, yung physical. Amen! Kasi po, madaling magtago sa physical. Amen! Kasi ang Espiritu, hindi nakikita. Hindi ko nakikita ang laman ng isip nyo. Hindi ko nakikita ang laman ng puso ninyo. Pero nakikita lahat ng Diyos yan. Amen? Kaya nga po mga kapatid, meron talagang gerang nagaganap between our spirit and our flesh. Tama? May labanan. Kaya nga po, may indwelling sin kasi kung walang kasalanan, walang labanan. Pagbangon mo pa lang, labanan na kagad. Nababangon na po. Ang aga pa. Ang lamig eh. Oh, di ba? Sabi ng katawan mo, huwag na muna, magpahinga ka, pagod ka eh. Di ba? Puyat ka pa kagabi. Ganun mong ginawa. Oh. Sabi ng Espiritu, hindi, mananalangin na ako. Hindi, mamaya na. Oh. Nag-aaway yung dalawa. Wala na lang magsabunutan eh. Oh. Diba? So, pagkibasa nga po, Romans 7:25. Ay, tapos na pala. Ano ba yung susunod? Galatians 5:17. Okay. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Ang Espiritu ay laban sa Salaman. laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Kung huwag ninyong gawin ang bagay na Yan. For the flesh lusts against the spirit. So itong katawan na to, itong laman na to, ang nasa nito, labanan yung espiritu natin. O yung espiritu ng Diyos, mga kapatid, kasi
Capital letter S yan eh. Espiritu ng Diyos. And the spirit against the flesh. And these are contrary to one another. Hindi sila pwedeng magkasundo. Amen? Hindi pwedeng magkasundo ang espiritu at ang laman. Amen. So that you do not do the things that you wish. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit hindi natin nagagawa yung gusto natin na alam nating mabuti, hindi natin nagagawa. Tama? At dahil hindi natin nagagawa yon, tuwang-tuwa si Satanas. Dahil yan, nagkasala ka. Ang kasalanan mo, sin of omission. Hindi mo ginawa ang alam mong tama, kasalanan. Sabi ni Santiago, hindi po ba? So, natutuwa ng Diablo. Ngayon, ano dapat natin gawin? Gawin mo ang tama. Amen! Para matuwa ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay. Next na tayo. Okay. Indwelling sin is a law that operates within us. So ito na mga kapatid, pasok na tayo sa indwelling sin. Yung kasalanan nananatili. Pastor, akala ko ba iniligtas na tayo ng Panginoon? Oo. Totoo yun, iniligtas tayo ng ating Panginoon. Nung tayo po ay Kanyang pinili, tinawag niya tayo, at tayo nabautismuhan sa Kanyang pangalan, tayo po ay justified, pinawalang sala ng Panginoon. So, mga taong pinawalang sala, hindi natin kagagawan ang pagpapawalang sala sa atin. Hindi tayo nagpasya na tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi patay pa tayo nung time na yon, mga kapatid. Before our regeneration, we are all dead in sin. Amen. So, ibig sabihin, ang kasalanan dati ang merong dominion sa atin. Subalit kayo na tayo po ay na born again na, mga kapatid, hindi naman nawala ang kasalanan. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, yung kasalanan, inalis lang sa kanyang trono. Amen! Diyan ka na lang. At si Jesus na ang nasa kanyang tamang tinalalagyan. Amen. Ngayon, dahil ang Panginoon na ang naghahari, pero hindi niya naman kaagad inalis ang kasalanan sa atin. Kasi kung inalis ang kasalanan, patay na tayong lahat. Amen. Kasi wala na tayo sa katawan. Tayo po ay magkakaroon na ng tinatawag na glorified bodies. So ang glorified bodies na yan ay mangyayari lamang kapag tayo po ay pwedeng na-rapture o kaya bumalik ang Panginoon, pinalitan ang ating katawan. In the twinkling of an eye, we shall all be changed. Mababago tayong lahat. Amen? Mababago. May pagbabago na magaganap sa buhay ng mga tao kapag bumalik na si Kristo. Pero ngayon, nandito pa ang Panginoon, same. Pero wala nang kapangyarihan pa. Kaya dito po papasok na ang free will ng tao. Kasi wala na. Bakit free will? Kasi meron ka ng pagpipilian. Noong dati, wala kang pagpipilian. Nung masama ka, wala kang pagpipilian kasi hindi mo alam na may mabuti. Amen? So anong option mo? Wala! Kundi gawin natin ang masama. Diba? Kaya sabi doon sa Genesis chapter 6 verse 5, ang kanilang nasa kaisipan, pawang kasamaan lamang. Kasi wala talagang mabuti silang naiisip sa tao. At kung meron mang mabuti, sa paningin ng Diyos, masama pa din. Bakit masama? Kasi walang pananampalataya. Amen. So sabi ko nga, ang galing talaga ng Diyos. Amen. Napakahusay niya, mga kapatid. Binibigyan niya ng unawa ang mga taong mangmang. At kabilang ako sa mga mangmang, mga kapatid. Sa salitang kalye, bobo po ako. Pero salamat sa Diyos, yung bobo, dahil pa ang matalino. Amen! Diba? Matalino, hindi naman nakakaintindi sa salita ng Diyos eh. Yung bobo, nakakaintindi. It is also enmity against God. So, yung pong yung pong kasalanan na meron sa katawang ito, kalaban talaga ng Diyos yan. Romans 8, verse 7, pakibasa ko. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay ipangikagalit laban sa Diyos. Sapagkat
Maliwanag mga kapatid. Hindi talaga maaari na magpasakop o maging saklaw ng kautusan ng Diyos ang karnal na isipan natin, ang makalamang isip natin. Amen? Di ba kaya nga may kontrahan talaga eh. Yun na naman. O, di ba? Kumukontra. Malamang. May kumukontra. O, di ba? Kasi, isipin nyo mga kapatid, carnal mind. Ano ba ang iniisip ng isang carnal na kaisipan? Siyempre, mga bagay na nauukol sa mundo. Amen? Pero yung isip mo, kung ito po ay subjected sa Espiritu ng Diyos, ang iisipin mo. Yung sinasabi po doon sa Colossians chapter 3, verse 2, na ang iniisip natin, yung mga pawang nasa dakong itaas sa kalangitan. So, mga kapatid, at ang sabi pa nga dyan, hindi talaga magpapasako ang isip ng karnal na tao sa kautusan ng Diyos. So, hindi talaga. Kaya nga, paano ngayon maniniwala itong mga makamundong tao, itong mga tao sa mundo, sa salita ng Diyos? Hindi nga. Kahit ano pang evangelism natin sa kanila, kung hindi talaga sila anak ng Diyos, hindi po sila tatanggap sa ating Panginoon. At hindi totoo yung sinasabi ng ilan. Patanggapin mo lang yung mga tao, naniniwala ka pa na si Kristo ang tagapagligtas. Opo, sige, sumunod ka sa aking pananalangin, tatanggapin natin si Kristo. Tapos sasabihin ng mga ngaral, ngayon, ikaw na ay isang bagong nilalang, born again ka na, palakpakan tayo. O di ba ganon? Wala. Wala. Yan po yung nasaksiyan ko dati. Yan po yung totoo, mga kapatid. Pero kung biblikal ang pag-uusapan, walang ganon. Ang kaligtasan, lahat po, inisyatibo ng ating Panginoon. Amen. Wala tayong ambag sa ating pong pagiging ligtas. Okay. Si John Owen, sino pa si John Owen? Isa po sa mga Puritan. So pag sinabing Puritan, sila po yung mga taga-Inglaterra, mga kapatid. Sila po yung mga sinaunang Kristiyano. Sabi niya, it is not only an enemy, but enmity itself. So, ito daw, indwelling sin, itong kasalanan na nanatili, hindi lamang basta kalaban, kundi siya mismo ang labanan. Magkaiba yun. Hindi na siya kalaban, kundi siya mismo ang labanan. Kaya, ito po yung pinaglalabanan ngayon, mga kapatid. Di ba? Yung indwelling sin. Alam niyo yung topic na yan, napakahirap talaga eh. Parang, kasing hirap din po ng free will ng tao, ang hirap pong intindihin. Subalit, salamat sa ating Panginoon, dahil siya nga po ang nagbibigay ng liwanag sa bawat dilim. Amen? So, we are not God's enemies. Tandaan po natin, ang kanyang mga anak, tayo ay hindi po mga kaaway ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat tayo pong lahat ng mga mananampalataya, Christ made peace with us. And God by His blood. So tayo po ay meron ng kapayapaan. Meron tayong pakikipagpayapa sa Diyos. So ito pong peace na meron tayo, hindi pa rin tayo ang nag-initiate niyan, mga kapatid. Hindi natin kagagawan yan. Dahil ang kapayapaan ay ibinibigay ni Jesus sa sino mang nais ng pagbigyan. Sabi ng Panginoon, my peace I give unto you. Amen? Diba? So yung peace, ibinibigay. Hindi natin pinagpupunyagian. Amen? Binibigay ng Diyos sa gusto niyong pagbigyan. Alam ko, mapayapa kayong lahat, halin kayo. Amen? May kapayapaan kayo, mga kapatid. Dahil ang kapayapaan po natin ay nanggagaling po sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay tinubos ng ating Panginoon.
So yung pagkatubos sa atin ng ating Panginoon, ito po yung time na tayo po ay at peace with God. Amen. Bakit at peace? Kasi sa tuwing tinitingnan tayo ng Diyos, ang nakikita sa atin, yung righteousness ng ating Panginoon. Amen! Kaya kung hindi kayo masaya. Nang nakikita sa inyo yung katuwiran ni Kristo, hindi katuwiran natin. Hindi katuwiran mo. Dahil kung katuwiran natin ang nakikita, na tayo impyerno. At walang taong pwede magsabi na unfair ang Diyos. Wala pong unfairness sa Diyos. Amen. Amen. Pastor, bakit? Unfair siya, di ba? Hindi na ako niligtas. Paano magiging unfair ang Diyos? Sige nga, kung ikaw ay guilty sa kasalanan, di ba, makatuwiran lang na parusa ka. So ang Diyos po natin is a righteous God. He is the righteous one. So, wala pong unrighteousness sa Diyos, kundi siya ay righteous. So, kung righteousness ng Diyos ang paiiralin, lahat po tayo, impyerno. Bakit? Lahat tayo nagkasala. Tama? Pero dahil mahal tayo ng Diyos, naawa siya sa atin. Amen? So ngayon, by His mercy, He saves us. Dahil sa awa niya, iniligtas niya tayo, mga kapatid. So nasaan yung unfairness doon? Wala, di ba? Ipinakita pa nga ng Diyos sa atin kung gaano niya, o kung gaano kalalim ang kanyang awa sa atin. Amen. Di ba? Isipin nyo na lang, mga kapatid, siya'y namatay para mabuhay ka. Anong klaseng Diyos siya, mga kapatid? Di ba? Ang mga Diyos-Diyosan, hinahandugan ng buhay. Tama? Nag-aalis sila ng mga sanggol, pinapatay para matuwa yung Diyos nila. So naghahandog sila ng buhay para sa Diyos. Tayo po hindi. Ang Diyos natin ang naghandog ng buhay para tayo mabuhay. Amen. Amen? So, mga kapatid, napakabuti po ng ating Diyos. Sin is the enemy of God. So, kalaban ng Diyos ang kasalanan. And by its nature is against Him. So, alam naman kasi ng Diyos na ang kalikasan po ng kasalanan ay paglaban talaga sa Diyos. Amen. Kaya nga po, isa po sa pinakamahirap na paksa na pag-uusapan yung kasalanan, yung origin ng sin. Saan ba talaga nagmula ang kasalanan? Kasi hindi naman siya created ng Diyos eh. Hindi siya nilalang ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi po creation ng Diyos. Kasi walang create ang Diyos na masama. Lahat ng create niya, mabuti. Ngayon saan ang galing ang masama? Diba? Hindi kaya ang masama ay nanggaling sa kalayaang ibinigay ng Diyos. Diba? Hindi kaya dahil sa kalayaan na meron tayo, kaya tayo nagiging masama. Kasi meron ka ng pagpipilian. At dahil nga po, nangingibabaw ang hilig ng laman, nabawagi ang laman, kaya tayo nagiging kalaban ng Diyos. Kaya ang tao po ay naging kalaban ng Diyos. The Bible defines sin as lawlessness. So binigyan po ng kahulugan ng Biblia ang kasalanan na lawlessness. Kawalan ng kautusan. Diba? So walang utos. Kung walang utos, walang kasalanan. So ibig sabihin, transgression, paglabag sa utos. Kaya nga lawlessness eh. Diba? Binaliwala mo yung utos. Lawless. Kaya kung sinabing lawless individual, wala kang kinikilalang batas. Lawless ka eh. Tama? Pakibasa nga po, 1 John 3:4. Ano sabi? Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Okay. Diba? Pagsalangsan. Pag-transgress doon sa law. Yun po ang kasalanan. Kaya nga po, kung titignan natin, mula doon sa
example na ipinakita ng Bible sa Book of Genesis, ang kasalanan po ay nung kinain ni Eva at binigyan pa si Adan ng bunga ng punong kahoy. Diba? Yun po yung kasalanan. Kasi ang utos, huwag kayong kakain, kumain. Di nilabag. Diba? Lumabag na yon. Kinontra, binayolate yung utos ng Diyos. Kaya lawlessness ang tawag. Next. Okay. Sin exists in opposition to the will of God. So, pag sinabing nag-i-exist, umiiral. Umiiral ang kasalanan para salungatin ang kalooban ng Diyos o ang kagustuhan ng Diyos. Gusto ko alisin na yung kalooban. Gusto ko na lang yung kagustuhan. Kasi pag kalooban parang masyadong parang maganda pakinggan pero hindi masyadong maunawaan. Pero pag kagustuhan, kumbaga, kinokontra natin ang gusto ng Diyos. Dahil ang gusto natin mangyari kung ano yung gusto natin. Amen? So, we now see sin as dangerous and powerful. It can ruin our soul. Diba? So, dito po makikita natin. Dahil ang kasalanan ay laging kontra sa kagustuhan ng Diyos. Nakikita natin ngayon na ang kasalanan pala ay peligroso at makapangyarihan. Kaya nitong wasakin maging ang mga kaluluwa. Amen. Pag sinabing wawasakin, ihihiwalay ang kaluluwa mo mula sa Diyos na pinanggagalingan ng buhay at ngayon, wala ka ng buhay at mahihiwalay mo. The enmity of sin works itself out in life of a believer as an objection to everything good. So, ang kasalanan po ay gumagawa sa kanyang sarili mula sa buhay ng mga mananampalataya para lamang i-object, kontrahin ang anumang bagay na mabuti. Pakibasa, Romans 7:21, ano sabi? Kaya nga nasubukan ko ang isang kautusan niya, kung ibig kong gawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. I find then a law. Sabi po ni Paul, nasumpungan ko ngayon ang isang kautusan that evil is present with me, na ang masama ay nandito pala sa akin. The one who wills to do good. Diba? So, kung gusto mong gumawa ng mabuti, nandiyan dyan sa'yo ang kasamaan. Amen? Kaya minsan, itong kasamaan na to ang nagwawagi, kaya hindi mo magawa ang gusto mong gawin mabuti. Diba? Hindi natin magawa. Gusto natin gumawang mabuti. Gusto natin, okay na tayong lahat. Amen? Peace na tayong lahat. Babatiin ko ng lahat. Mahal ko na kayong lahat. Pero sabi ng sarili ko, wag. Wag. Huwag mong mahalin ang hindi naman sa'yo nagmamahal. Ha? Sino may sabi? Gusto niyo, basahin ko. Sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Mahalin mo ang kaaway mo. Kaaway mo siya, di ba? Hindi. Gusto siya kaaway. Tampo lang ako. Kaya nga, ito na nga. Mas matindi pa nga eh. Mahalin mo ang kaaway mo. Amen? Love your enemy. Sabi ng Panginoon, mahalin mo. Kaaway. Pero hindi natin mamahal. Bakit? Kontra ka sa Panginoon. Amen? Yung sarili ko ang kaaway. Namali ko sa sarili. Yan. Sarili mo kaaway mo. Kasi nandito pa sa sarili mo, tanggapin mo na. Masama talaga to. Amen? Ngayon kung alam mong masama ang laman mo, isubject mo ang laman mo sa Espiritu ng Diyos. Amen. Pasakot mo ang laman mo. Amen. Diba mga kapatid? Maunawaan natin. Dapat natin unawain. Understanding the opposing nature of sin. Dapat natin maintindihan mabuti na ang kasalanan kaya inilagay yan para kumontra lang.
Sabi nga nila, hindi gaganda ang pelikula kung walang kontrabida. Amen? Kaya lang mamili ka, anong gusto mo? Bida o kontrabida? O di ba? Siyempre bida. Huwag lang maging atribida. Oo. Okay ba? Kaya nga mga kapatid, intindihin natin mga kapatid. Huwag natin sayangin ang salita ng Diyos. Para sa atin niya. Hindi ko ipapahintulot ng Diyos ng salita niya ay walang ma-accomplish sa buhay ko natin. Dahil ang totoo, lahat ng salita ng Diyos na napakinggan natin, dapat may magawa sa buhay natin na mabuti. Amen. May mangyaring mabuti para sa atin. Kasi yan naman po talaga ang nais ng ating Panginoon. So mga kapatid, sa pagkaunawa natin sa salita ng Diyos, dadalhin tayo nito sa pagiging mapagbantay. Watchfulness over our own hearts and lives. So, kung alam mo na meron palang nananatiling kasalanan, dapat magbantay ka. Amen? Diba? Dapat magbantay tayo, mga kapatid. Alam mo na na kapag nakalingat ka, sisingit ang kasalanan na sa iyo. Gusto niya siya babalik siya doon sa tronong iniwan niya. Kasi natitrone na siya Inalisan na siya ng kapangyarihan. Ngayon, pag nakalingat tayo, hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo uma-attend ng mga pagtitipon ng mga Kristiyano, malamang sa malamang. Babalik. Uupo ulit si Satan. Wow, sarap, bakante na. At ang sabi nga ng Bible, tatawag pa ng 7 mas masasama na espiritu. Kaya ang nangyari, lalo kang magiging mas masama kaysa sa dati. Diba? Dati putangera ka lang. Ngayon, ano lang? Ang dami mo ng kasalanan. 7 na, nabigtang. Oh. So, mga kapatid, ingat po tayo. Dapat maging watchful tayo. Owen gives us 2 areas in which we should be on guard. Dalawang lugar o dalawang area sa buhay ng tao na dapat po nating bantayang mabuti. Una, ang ating mga affection. Ano ba yung pinagtutuunan natin ng ating pong emosyon? Kasi ang emosyon, dadalhin ka sa pagiging affection o pagiging affectionate natin. So dadalhin ka nito sa mga bagay na iibigin mo sa halip na ang Diyos ang mahalin mo. So, affection and our minds. So pag-usapan natin yung affection. Okay, affection. There will always be a secret opposition to a close and warm dealing with God. Ito na mga kapatid. Na sa tuwing ikaw ay magkakaroon ng nais na maging close sa Panginoon. Di ba? Kumbaga, dati naglalakad ka, ang layo mo sa Panginoon. Ngayon gusto mo lang lumapit-lapit. Close na kayo ni Lord. Diyan ka lalong kakalabanin ng diablo. Amen? Kukontrahin ka ng kasalanan nasa sayo. Then, gusto mo maging warm ang relasyon ninyong dalawa. Ganyan din. Pilit na tatanggalin yung warmness mo, papalitan ng coolness. Magiging malamig ka na. At tandaan nyo mga kapatid, lahat po ng simbahan may kapintasan. Yung 7 churches doon po sa Revelation, di ba? Isa lang doon ang walang kapintasan. Yung 6 lahat may kapintasan. Isa sa kapintasan, iniwan nyo na ang inyong unang pag-ibig. Hindi ka na mainit, hindi ka naman malamig. At ano sabi? Naging maligambang ka. Kaya ang hatol ng Panginoon, isusuka kita. Maligambang. Nawala na yung warmness. No doubt we have felt
this objection in our own affection toward God. So lahat naman tayo dati, nung ma-inlove tayo sa Panginoon, gusto natin laging dumalo. Tama? Walang Bible study na hindi mo dadaluhan. Face to face pa noon. Kami noon. Sister, tas alam mo naman yun, di ba? Kayo taga-Pasay pa, pupunta pa kayo sa Paranaque para lamang sa overnight prayer meeting. Mind you mga kapatid, tandaan nyo, overnight prayer meeting. Sa atin din, di ba doon, lumalipat tayo sa Molino? Yung pastor, meron din overnight. Naalala ko tuloy eh. Pag nagpe-pray ako, nakaluhod ako eh. Ako na lang pala nakaluhod. Kaya nagtulog. Hindi sila uy, na tulog ako eh. Nakaluhod pero tulog. Pero nung una pa lamang na mahalin ko ang Panginoon, wow, grabe, ang tindi. Walang linggo na hindi ako maagang dumarating sa simbahan. At ang hangarin ko noon, Lord, kung totoo ka, gusto ko kasi ang turo noon sa amin dati, kailangan tanggapin mo ang banal na Espiritu. Tanggapin ko ang banal na Espiritu. Ako naman, wala akong inambisyon sa buhay. Linggo-linggo, Lord, ipagkaloob mo na sa akin. Kasi lahat sila nagtutumbahan na. Diba? Lahat sila napupuspos. At pag napuspos, tumba. Sabi ko, ano ito? Nakita ko mga lalaki, mga kapwa ko mes, tumbahan sila. Wala naman nagpa-pray sa kanila para itulak sila. Walang ganon. Natutumbang pusa. Sabi ko, gusto ko maranasan lang. So siguro mga 2 buwan. Yung talaga lagi, linggo-linggo, yan ang aking inaasam sa Panginoon. Lord, maranasan ko. So talagang napakabuti ng Panginoon. Pero hindi ako naniniwala baptism yun. Ang paniwala ko lang, pinuspos lang ako ng Espiritu ng Diyos. Amen. Mananginig din ako. Natumba rin ako, pero wala akong naramdaman. Ganun po, may mga upuan. Pero bakit hindi ako sa upuan tumama? Doon sa tayo sa tumama, walang sakit na naramdaman kasi parang may hangin na sumasalo-salo pababa. So naranasan ko po yan. Kaya sabi ko nga, pag hiningi mo sa Diyos, kung kalooban niya, ibibigay niya. Amen? Amen. Kaya nga mga kapatid, then speaking in tongues, gusto ko rin mag-speaking in tongues. Pero, ang speaking in tongues mga kapatid, dapat ipahin natin kaysa sa praying in the Spirit. Amen? Iba yung praying in the Spirit sa speaking in tongues. Ang speaking in tongues, dapat meron interpreter. Dapat may interpret ng salita na binibigkas mo. Kasi, halimbawa, may pumasok dito, walang alam sa salita ng Diyos. First time pa lamang, lahat tayo nag-speaking in tongues. Ano yung matawag yan? At ang speaking in tongues ng mundo, iba. Siyempre. Ba. Sabi nga ni Pastor natin nung nabubuhay pa, easy creamy, ano ba yun? Porsale. Sabi ko, ano yun? Easy creamy porsale. Tapos ano niya? Ano yun? Ice cream porsale. Ha? Ganon? Easy creamy porsale. Speaking in tongues na yun? Kaya, minsan nagkatawanan na kami ni Pastor talaga mga kwento na totoo pero wala, hindi ko biblikal mga kapatid. Kasi, di ba, pipilitin ka talaga hanggang hindi ka nagsalita ng Diyos. Sige, magsalita ko! Yung maayos mong buhok, Sister Weng, yung bago mong, yung ulat mong buhok, magugusot yan, makukulot! Sa paglilihan sa'yo, talagang, sige! Magsalita ka ng wika! Sabihin mo, la! Bakit ganon? Ang speaking in tongues galing sa Diyos. Hindi pinag-aaralan ng tao at hindi pinipilit ang tao na magsalita. Amen? Kusang lalabas sa bibig po. At kapag lumabas yan, may mensahe na ibig iparating. Kaya dapat may nakakaintindi. Kung walang nakakaintindi, manahimik. Amen? Sumigaw ng naiintindihan.
gusto mo, mag-hallelujah ka na lang, naiintindihan pa. Puri talaga siya. Diba? Sabihin mo na lang, mabuti ang Diyos. Totoo ang kanyang salita. At least naiintindihan. Kasi sa Book of Acts, ang speaking in tongues, naiintindihan ng mga taga-ibang lupa. Kasi yung hindi pinag-aralan ng mga taga-Galilea, yun ang salitang kanilang napapagtigan. Iba't ibang lingwahe na understandable languages. Okay. So, mga kapatid, next na tayo, Pao. Yan. So, puntahan naman natin yung minds, mga kapatid. Kasi, ingatan po natin. Kasi, dito nga po ginagamit ng kalaban ang tao sa kanyang pakiramdam at sa kanyang isipan. Okay. We struggle to pray and meditate as we ought. We struggle to focus on the Word of God. Totoo naman to, di ba? Pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, struggle talaga. Kasi, hindi ka lang nagbabasa. Dahil tinuturo naman dito sa pulpito, hindi natin kinakailangan magbasa, pero hindi natin naiintindihan. Dapat, ang binabasa natin, naiintindihan natin. When we would pursue God with our mind, we find a secret objection. This leaves us in a sorry and perilous state. Kaya nga minsan mga kapatid, nagpe-pray ka, struggle talaga kasi hindi mo alam kung ano ipagpe-pray mo. Tama? Hindi mo alam kung ano ipagpe-pray mo. Kasi nasabi mo na yung kahapon Ano na naman ngayon? Diba? At lagi natin tatandaan, ang prayer ko hindi paghingi. Amen! Kahit sino naman, kahit sinong magulang, kung mananalangin tayo, ay kung hihingi ka sa tatay mo, laging yun at iyon din, Tay, pahinging panload. Maya-maya, Tay, pahinging panload. Tay, pahinging panload. Yan yung Our Father who art in heaven, na minimemorize at laging sinasabi sa tuwing prayer time. Ayaw ng Diyos niyan, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Ibinigay sa atin yan as a model. No need to repeat. Just a model. Diba? Pag sinabing model, dito mo kukunin, kumbaga pattern mo yon sa pananalangin. Kasi ang meaning ng pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos. Kung tayo makikipag-usap, yun din ba at yun din? Ang sasabihin mo? Nagtawag ka pa. Noong araw, di ba, may long distance po, iba ang rate nun. Mag-long distance ka. Ano na, ay, Tay, pahingi. Anak, sinabi mo na yung kahapon yan uli. Wala bang ibang sasabihin kundi pahingi? Wala bang balita dyan? Ano bang balita? Di ba? So pag nakikipag-usap, hindi na puro hingi. Dapat sabihin mo naman, Tay, ang bait talaga. Di ba? Yun yung adoration. Tay, ang bait mo. Wala kang katulad. Di ba? Ang yaman-yaman mo, lahat talaga ng bagay, kaya mong ibigay. Dahil Diyos ka. So, ganun po magiging. Kaya nga, next time na tayo po'y mananalangin dito, huwag na natin masahin pa, panalangin natin. Pwede ba? Extempo na. Extemporaneous, mga kapatid. Kung ano naman ang puso mo, sabihin mo. Yan po yung panalangin kasi, yung panalangin na nakasulat na. Ano yun? Tawagan po natin si Sister Wena, mananalangin siya. Pindaldal mo po si Sister Wena. Panginoon, maraming salamat. Pinabasa pa. Pwede mo naman sabihin na lang. Amen! Di ba? Halata tuloy. Di pastor pinagandaan Wow. Ang paghahanda hindi ganyan. Inihanda ang puso sa Panginoon. Lord, bahala ka na sa akin. Pagtayo ko. Kung ano gusto mong sabihin, yun ang sasabihin ko. Katulad ko mga kapatid, may inihanda akong pagkain para sa inyo. Kaya lang, pwede kong baguhin kung ano ang sasabihin ng Diyos para sa akin. O para sa inyo, sinabi sa akin, baguhin mo. Wala akong magagawa kundi sundin ang ating Panginoon. Okay. Mga kapatid, kaya nga po, kung hindi alam ng ating isipan kung ano ang ating gagawin, konsultahin natin ang Diyos. Amen. Pray to God.
Hindi ka ba namamalayan? Hindi ka ba napapansin? Kapag nagdesisyon ka, susundan mo ang Panginoon, gagawin mo kung ano yung gusto ng Panginoon, laging may humahadlang sa'yo. Kaya nga ang hirap talaga ng buhay ng isang mananampalataya. Okay, next na tayo. Not knowing on how to overcome, they have neglected private prayer. Kaya nga, dahil hindi mo alam kung ano ipapanalangin mo, hindi ka na lang mananalangin. Kasalanan mo ba ito, no? Hindi ka nanalangin. O, di ba? Bakit hindi mo anyayahan ang banal na Espiritu? Kasi sabi nga dyan, first, partially. So, okay, nanalangin ka. Kaya lang nanalangin ka, kunti lang. 5 minutes. Prayer mo. Tapos then, totally na. Oy, hindi ko talaga alam, Panginoon. Then, nawala ka na ng pagkakataon para manalangin. Di ba? Kaya nga mga kapatid, kapag ganito po ang nangyari, wala na tayong panalangin, this will lead us to the ultimate apostasy. So kapag hindi ka na nananalangin, maaari, tatalikod ka na sa ating Panginoon. Amen? Bakit? Kasi ang panalangin, mga kapatid, ito po ay sumisimbolo sa ating paghinga. Amen? Kung tayo mga buhay, dapat humihinga. At dahil tayo mga buhay, dapat tayong manalangin sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pagbuhay. Dwelling sin is understood as a law. So, ang nananatiling kasalanan ay kautusan, mga kapatid. An inward principle that moves and inclines constantly to any action. So, inward principle, isang prinsipyo na nasa loob mo, na kumikilos at nagpapasunod sa iyo upang gawin mo ang isang bagay. There are a great efficacy and power in the remains of the indwelling sin. So, meron po talagang malaking epekto sa tao. At merong kapangyarihan ang pananatili po ng kasalanan sa ating pong mga pagkatao. So, kaya nga po, kinakailangan kukontrahin yan ng Espiritu ng Diyos. Kasi pag hindi po kinontra, gagawa tayo ng mga bagay. We constant work toward evil. Diba? Gagawin mo ang mga bagay na patungo sa kasamaan kapag hindi natin na-check ang mga bagay na yan. Okay? Sin lives in the heart of the believer. Ang kasalanan ay nananahan sa puso ng mga mananampalataya. So may kasalanan dito sa puso natin. Pastor, akala ko ba si Jesus ang nandiyan? Tama ka sa sinabi mo. Si Jesus nandito. Pero, sabi ko nga kanina, ang kasalanan dethroned na, nawalan na ng kapangyarihan. So nandito siya, pero walang kapangyarihan. Kasi physical yung heart dito nasa puso mo. Kaya pag nakalingat ka, sisibululin siya, mabubuhay siya. Kasi sabi ni Paul, kailangan patayin natin ang kasalanan na nasa katawang ito. Kaya, kahit patayin mo pa yan, pero pag nakalingat ka, muli siyang mabubuhay. Parang damo lang yan. Amen? Dapat, mga kapatid, laging tagtuyo para ang damo patay. Pero pag umulan, di ba? Kakanta ka pa, ulan ng pagpapala. Mabuti nga kung pagpapala ang ulan Yung ulan, magdadala ng pagpapala. Totoo rin naman yun. Pero may ulan din naman ng kasalanan na magpapasibol ng kasalanan sa puso natin, sa buhay natin. Diba? Mga kapatid. At dito mga kapatid, malaki po ang impact nito sa ating pong mga ginagawa, sa ating mga lakas, mga kapatid, sa buhay nito.
Does this mean that Christians are still slave to sin? Nangangahulugan pa na ito na ang mga Kristiyano ay alipin pa ng kasalanan? Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. We are not, are we not free in Christ? Hindi ba tayo ay malaya na kay Kristo? Wala pong ano yan. Are we not free in Christ? Yeah. Hindi ba tayo ay malaya na kay Kristo? Malaya na po tayo sa ating Panginoon. Okay. Sabi po ni John Owen, naku, tayo na pala. John Owen writes, this is the way indwelling sin works in believers. It is a law in them, but not to them. Malalim din na si Owen. Magturo, Sabi niya, ang kasalanang nananatili ay gumagawa sa buhay ng mga mananampalataya. Ito ay kautusan sa kanila, pero hindi para sa kanila. Kung kautusan ito sa atin, pero hindi para sa atin. Okay. So, its rule is broken. Tandaan po natin, ang paghahari ng kasalanan, wasak na sa buhay natin. Dethrone na nga siya. Yan. Its strength, weakened, and impaired. Pag sinabing impaired, wasak na, damage na ang lakas ng kasalanan na nasa atin. Pero kung lagi mong pinifeed, lagi mong pinapakain ang kasalanan, Pastor, paano bang pakainin ng kasalanan? Yung hindi ka na mag-pray, hindi ka na magdasal, hindi ka na magbasa, hindi ka na dumalo, pinapakain mo ang kasalanan. Then, siya na muli ang mabubuhay sa buhay mo. It's root mortified. So, pinatay mo na nga yung ugat but still, nandun pa rin yung ugat. Amen? Patay nga lang, nandoon pa din. Diba? It is a law of great force and efficacy. Romans 8:23. Sige po. Sa Tagalog po, Romans 8:23. At hindi lamang ang sanglilikha, hindi tayo mga tumawala ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos. Unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang pagpapahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Amen. Through the redemption of our body. So mga kapatid, ito yun yung huli talagang ililitas ng Panginoon, yung katawan natin. Kaya, nananatili pa rin po ang kasalanan. Amen? Okay, ano ko ba yung isang talata? Titus 2:12. Ito ang nagtuturo sa atin sa talikuran ng makabusong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Magpipigil sa sarili, pamumuhay na matuwid at maka-Diyos sa kasalukuyang panahon na ito. Tayo po'y tinuturuan sa simbahang ito na atin daw pong i-deny. Amen. Ang ungodliness, mga kapatid. I-deny po natin yan. Then, lastly, last na ba? The law of sin, while never exerting absolute power over a believer or the believer, is nonetheless present and efficacious in the heart of the believer. Sin, while it can never condemn true believer, ang kasalanan ay hindi po talaga tayo kaya tutuloyin ito. Kasi maliwanag ang sinasabi sa Romans 8:1, ano sabi? There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, na namumuhay hindi na sa laman, kundi sa Espiritu. Okay. Yan na po. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death.
So pinalaya na tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So malaya na po tayo mga kapatid. Okay, next. As we grow in grace, ito na, and in sanctification, the Christian life is one of resisting the law of sin. Mga kapatid, habang tayo po ay lumalago sa biyaya ng ating Panginoon at sa patuloy na pagbabago na ginagawa ng Espiritu ng ating Panginoon, ang ating pong buhay Kristiyano ay masasabi ko po na ito po ay pakikipaglaban. Kinakailangan i-resist natin ang kautusan ng kasalanan sa ating mga buhay. Amen? I-resist. Ano yun? Habang nabubuhay ka, lagi mong tatanggalihan ang kasalanan. Amen. One way of resisting.